Wala naman talagang tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok. At yung mga pagsubok na yun, tanggapin natin ng maluwalhati sa puso kasi doon tayo lumalago, doon tayo natututo, at doon tayo nagiging mabuting tao. Ikaw ba, sa haba ng iyong karera sa edukasyon, maituturing mo ba na nagampanan mo na yung tungkulin bilang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng magandang edukasyon noon at ngayon? Sa palagay ko, oo naman. Kasi ako sa totoo lang, pa nagtuturo ako, hindi lang ako focus sa theory, Yes. hindi lang ako focus sa subject matter, palagi kong ini-integrate ang values. Kasi kahit nga ako sinasabi ko sa mga bata, bakit kayo nag-aaral? Para makakuha ng trabaho. Hindi yan talaga lang ang goal natin. Para kayo ay isang maging mabuting tao. Kasi tulad ngayon, Roy, ano ang nangyayari sa lipunan natin? Grabing korupsyon. Kung ngayon pa lang, naihanda natin ang mga bata, then we develop and we hone their Christian values. We are assured that these students will be the next leaders, the next workers, the next employees. We are in good hands because there are value-laden individuals and value-laden professionals. Kaya ako talaga sa taulan, na ano ko yan, na talagang sabi ko, when you go out, even ito ng mga OJT, you have to possess not only the needed knowledge in the program or course you have chosen, but you should also have to possess the needed skills, and most important is attitude. That's very important. Kaya para sa akin man, nakikita ko na kasi sa mga estudyante na hinandalan mo silang ganito, tapos with all those personal encounter with them in the classroom, makikita mo na may improvement baga. That is something which a teacher can really say that I am fulfilled. Na hindi man mataas ang salary mo, pero yung nakikita mo that you have touched hearts and lives of students, you are very much fulfilled. Sabi nga ng mga students na gusto ko na i-ano dito sa graduate studies, ma'am, nag-enroll kami ng 4 na subjects. Pero pwede ma'am, dinap namin yung din sa general heritage. Pero nung nakita namin na lahat academics, ma'am, pwede ulit magbalik sa inyo. Sabi ko, bakit? Nag-share sila, alam mo ma'am, sa kabisihan namin ng work, sa nature, sa school, mas kailangan namin ma'am itong subject na ito. Kasi nai-enlighten po kami, namomotivate kami, na we need this one. Kumbaga sa spiritual nourishment. Mga temporary na sila. Na kasi minsan focus ka puro trabaho, focus ka sa trabaho. Pagdating namin to Vincentian leadership and spirituality. So parang sila rin is na-energize sila with the topic, with the discussion. Kasi talaga minsan baga, kahit you are academically prepared, you are so good in theories, pero minsan, kung ang natatouch mo lang ay ang minds ng mga bata, ng mga estudyante, hindi mo natatouch yung hearts nila. Minsan, paglabas nyo, walang effect yun eh. Walang saysay. Walang saysay. Kasi nga, sinasabi ko nga, how will you know that learning takes place? Learning takes place if there is modification of character. So, pag nakita mo yun na mayroong pagbabago at nararamdaman mo, ibig sabihin, you have touched their hearts and lives. Correct. Not only transmitting the theory or the topic or the subject matter. Correct. Nakakatuwa po niyo. Ma'am, ito po, sa lahat po ng mga nanonood sa Kwentong Pilipino, kung i-combine niyo po ang kombinasyon po ng inyong personal na kwento ng buhay, mga aral, kabiguan, mga masasayang tagpo, no? At sa inyong professional na estado. Ano po ang nais nung ibahagi po sa mga nanonood sa Kwentong Pilipino na kailangan nila, bitbit nila habang sila ay patuloy na lumalaban sa buhay? Kailangan tayo ay maging matatag at kailangan palagi tayo ay positibo sa buhay. Kasi wala naman talagang tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok. At yung mga pagsubok na yun, tanggapin natin ng maluwalhati sa puso kasi doon tayo lumalago, doon tayo natututo,
at doon tayo nagiging mabuting tao. Kaya yung mga may pinagdadaanan, sige lang, kumbaga sa let's go and grow. Let's engage, di ba? Yes. Oo, kasi pareho nga ngayon, ano na natin, content creator ka ngayon, maliit ka na content creator, pareho yan sa buhay natin. Nag-uumpisa tayo sa karera natin. Yeah. Hindi naman kaagad na nagturo ka, katuturo mo pa lang, principal ka na kaagad. Hindi naman na katatrabaho mo pa lang, pagpasok mo, manager ka na kaagad. It takes time. Yeah. Yung time na yun, yung Proseso na yun. pinapanday tayo sa proseso at doon tayo natututo. Kaya kailangan pagdaanan talaga natin yun. There is no shortcut to success Yeah. and everything is not served in a silver platter. Kailangan talagang pagtrabahuhan. Correct. Naniniwala ako din, Mama. Dahil para tayong dalawa, nasa mundo ngayon ng creation, ng content creation, nagsisimula. Diba? Kanya-kanya. Ikaw po nagbabahagi ng yung mga personal experience, sa umaga, bilang siyang guro, kung ano yung sitwasyon. Ako naman po, nagbabahagi ng mga kwento nyo, katulad nyo po, no? Bago ko po ibato sa inyo, yung ilan kong pangsarang mga tanong, imbitahan mo po, ma'am, yung mga nanonood sa Kwentong Pilipino na i-follow ang inyong personal account dahil kayo po ay may ginagawang content. And syempre, yung negosyo ng yung anak nyo. Okay, thank you. Okay, so salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin, Roy. So, i-follow po natin, supportahan po natin ang Kwentong Pilipino. Siya po ay aming alumnus at nakikita ko sa kanya yung mga aura ni Boy Abunda. Pero of course, original siya. Hindi siya pwede siyang ihalin tulad kung kanino man kasi ang bawat isa sa atin ay original. We are unique in our own way. Tapos yung nga po, yung mga followers ko at mga supporters ko, huwag niyo pong kalimutan, engagement po palagi. I-follow niyo po Maria Gina Dichoso at yung po namin, negosyo po namin, Madam Lemonade. And may mga advertisement na po kami, andiyan dyan sa Facebook. Paki-suporta na po, mag-likes po kayo at mag-comment. Ma'am, bago ako magpasalamat, may mga tanong po ako. Ito po mga tahasang tanong na minsan nakasanayan mo rin yung tanong, no? Masyado po ako masyado po akong, sabi nila, masyado akong matalinghada akong magtanong. Ito, ma'am, unang matalinghada at tahasang tanong. Si Ma'am Gina ba, handa nang isulat ang kanyang pangalan sa buhangin na kayang anurin ng alon? Oo naman. Pangalawa, ma'am, handa ka bang lumipad sa langit nang wala ng mga pakpak? Hanggang lumipad sa langit. Ngayon, kung ako ay lilipad sa langit na walang pakpak, although alam ko na wala akong kapangyarihan na gawin yon, pero kung ako ay bibigyan na lumipad sa langit na walang pakpak, yes, gagawin ko. Okay, ito, ma'am, panghuli. Bilang nasa mundo ka ng edukasyon, nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga estudyante, lalo na sa mga graduate student natin, ma'am. Ang isang Ma'am Gina Dichoso ba ay nangangarap makakuha ng gintong plaka? Hindi. Hindi ako nangangarap ng makakuha ng gintong plaka. Kasi yung mismo na magagandang mensahe na nagchat-chat sa iyo ng estudyante, nagchat-chat sa iyo ang estudyante ng appreciation, nagpapasalamat, that is more than sa gintong plaka. Okay. Hindi yun mapapantayan ng gintong plaka na you were appreciated most by your students. It's a validation and something consoling. Okay. Ma'am, bago ko makalimutan, syempre, nagpapasalamat din ako sa St. Louis de Marilac College of Sorsogon na nagbigay sa akin, no, ng pagkakataon na kahit hindi man tayo kagalingan sa kursong napili ko ay na-survive with the help of of course, ni Ma'am Gina noong mga panahon na yon. Kasi sa totoo lang po, no, mga Kapilipino, ang totoong gusto ng katulad ko po ay journalism. Pero hindi po tayo pinayagan ng ating magulang na mag-aral sa Manila. Ako po ay hindi masasabing napilitan, kundi naging practical at kumuha ng accountancy dito sa St. Louis de Marilac College of Sorsogon. Ma'am, bago po ako makalimot, baka gusto niyo po magpasalamat din sa management po na nagbigay po sa inyo ng pagkakataon simula't simula hanggang ngayon. Ang St. Louis de Marilac College of Sorsogon Management. Okay. So,
sa pagkakataon ito, gusto ko rin magpasalamat sa mga Daughters of Charity Sisters na sa tiwala at pagkakataon na tinanggap nila ako dito nung unang-unang nag-apply ako dito. Although hindi ako nag-apply kasi nagkataon na graduate ako ng religion teachers course. So pinatawagan ako na need nila ng religion teacher sa college. RE teacher, Yes. religion teacher. So, nagpapasalamat ako sa pagkakataon, sister, na natanggap ako dito. At sa maraming taon na ako dito ay nagturo, pang 28 years ko na ito. So, marami akong mga karanasan na madadala ko. At hanggang ngayon ay mahalaga dahil napanday din ako dito sa pagiging isang guro. Kumbaga, yung pagkakataon na binigay sa akin at tiwala ng mga madre bilang isang guro at ikaw ay naging administrator at ngayon bilang din. Nagpapasalamat ako sa tiwala nila na ibinigay. Alam ko na kasama nila kami palagi sa kanilang mga dasal. Nagpapasalamat po ako, sister, kasi alam ko na sa tiwala po ninyo at sa pagmamahal ninyo at sa mga dasal ninyo, kami ay nagiging okay din sa buhay at kung ano man ang ano namin ngayon dito, kung ano man kami ngayon, kung ano man ako ngayon, alam ko bahagi ito ng mga formation na binibigay ng ating institusyon. Okay. Ma'am Gina, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng kwentong Pilipino. Sabihin na hindi man tayo natuloy doon sa original na plano, no? Dahil sa mga hindi natin inaasahan, no? Na pangyayari. Na pangyayari at na lumipat ang halos isang buwan bago na Ma'am Gina, maraming salamat. Maraming salamat din, Roy. At least ngayon natuloy at nagpapasalamat ako sa karadamihan ng pwede mong isama sa kwentong Pilipino, ang kwento ng kanilang buhay ay isinama mo ako doon. Maraming salamat. Sana ito na kwentong Pilipino ay lumago at makilala at alam ko na mayroon kang mabuting puso at ipinagdarasal ko na matupad ang iyong pangarap. Kung hindi man natuloy ang pagiging journalist mo ngayon, ikaw ngayon ay nasa mundo na malapit na doon. Ma'am Gina, maraming salamat, no, sa pagbibigay ng validation, papalakas ng aking kalooban. Sabi nga nila, no, hindi mahalaga kung hindi marami ang naniniwala sa iyo. Kapag may isang taong tumitindig at naniniwala sa iyo, ibig sabihin, may halaga ka, may nagagawa ka, kahit sa maliit na pamamaraan. At ako naniniwala ako na may mararating ka. Kasi tingnan mo, galing-galing mo, spontaneous yan ha. Hindi ka na nagdala ng script at kumbaga sa talagang sumasabay ka sa agos. Natural at walang mga script, walang artificial. So, iyan ang talagang kwentong Pilipino siya. Walang mga script. Original lahat, very spontaneous. Okay po. Mula po sa akin, no, sa kwentong Pilipino, nais ko din po magpasalamat sa pamunuan po ng St. Louis de Maricalo Sorsogon sa pamamagitan po ni Ma'am Gina na tayo po ay pinayagan at na siya ay makapanayam ngayong araw. Sana po, no, sa lahat ng nagbahagi ni Ma'am Gina sa atin ay nagdulot po sa atin at nagbukas ng kaisipan kung gaano kahalaga ang edukasyon, kung gaano kahalaga yung pagtanggap natin sa ating mga sarili, kamalian man to o tagumpay, at huwag natin kakalimutan ang halaga ng pamilya. So, mga Kapilipino, hanggang din na lamang ang aming panayam kay Ma'am Gina Dichoso. Hanggang sa muli pong paglalahad ng mga kwentong Pilipino.